Fact o fake, kapag paos, mas mabuti daw na bulong. Ha? Kapag tayo ay nagsasalita. Para sa mga team puyat, ang pagpupuyat ba ay nakaka-affect sa atin namang vocal cords? Fact o fake? Ang madalas na pagsigaw o sobrang paggamit ng boses ay pwede magdulot ng vocal cord strain, nodules or polyps. Fact o fake? Let's all be happy and healthy with Connie. Welcome sa Happy and Healthy with Connie for another episode para maliwanagan po tayo kung ano yung mga tama o hindi na mga impormasyon na ating pong nauulinigan, di ba, sa pang-araw-araw natin. Particular na sa pangangalaga po ng ating boses. Okay, ito na. Kasama pa rin po natin si Dr. Shami para naman sa atin po namang otorhinolaryngologist and head and neck surgeon na gagabay po sa atin ngayon. First question for Doc Sham. Ito na ha. Kapag paos, mas mabuti daw na bumulong. Ha? Kapag tayo ay nagsasalita. Fact o fake? Fake, okay. Dahil ang bulong ay same as shouting. Oh. So, pareho lang siya. Paano? So, pag sinabi namin soft voice, it's actually not bulong. Bulong is, hello, ganyan. Ang ginagawa niya sa vocal cords mo, it's like shouting. So, soft voice is like this. I'm Yes, speaking to your normal. modulation. Ayan. So, dapat pala hindi tayo bumubulong. Paano yung mga bulong ng bulong sa nabotas? Yung mga nagtitinda ng, di ba, isda. Okay, ito naman po. Fact o fake, ang madalas na pagsigaw o sobrang paggamit ng boses ay pwede magdulot ng vocal cord strain, nodules or polyps. Fact o fake? Fact. Fact. Okay. Bakit, doktora? Lahat po ng sobrang paggamit ng boses at sobrang pagod ng tuloy-tuloy na pagsasalita ay pwede talagang mag-cause ng harm sa inyong vocal cords. Oo. So, ingat tayo doon, ano? Mabuti na yung normal lang, kalma lang sa pagsasalita. Fact o fake? Kung paos ka ng higit sa 2 hanggang 4 na linggo, lalo na kung walang sipon or ubo, doktora, dapat ka nang magpakonsulta agad sa doktor. Fact o fake? Fact, dapat po magpatingin, lalo na kung umabot yan ng 4 na linggo. Naku. Sigurado pong meron na pong pwedeng tumutubo dun sa paggawaan ng boses nyo. Ayan. Okay, fact o fake naman para sa mga team puyat. Ang pagpupuyat ba ay nakaka-affect sa atin namang vocal cords? Fact o fake? Fact, kasi nga ang vocal cords ay muscles. So pag nag-fatigue ang muscles, pag kayo'y puyat, pati ang vocal cords kasama. Oh, ito naman. Fact o fake? Yung madalas mag-clear ng throat dyan. Ha? Harmless lang naman daw ito. Ha? At magandang paraan daw para luminaw ang ating boses. Fact o fake, doktora? Fake. Fake. Oh, dahil kahit nga sa mga professional elite singers, hindi po siya maganda dahil lalo mong hinaharm yung vocal cords mo. It's better to have dry swallow or dry swallow is just swallowing your saliva. Lunok lang. Lunok lang. Or just drink with water. Ayan. Alright. Fact o fake? Ang acid reflux o pag-akyat ng asido mula po sa ating sikmura, no, ay pwedeng maka-affect din sa lalamunan at maging sanhi pa ng pamamaos. Fact o fake? Fact, dahil ang paggawaan ng boses at daanan ng pagkain ay sobrang magkalapit, kaya pwede po talaga maapektuhan ng acid yung paggawaan ng boses. Okay, fact o fake, hindi lahat ng pamamaos ay dahil lang sa pagod. Minsan maaari po daw ito na may kinalaman sa infection, o kaya allergy, may bukol, nerve problem, vocal cord analysis. Ano ba yun? Fact o fake? Fact, and that's the reason why you have to consult your ENT head and neck specialist para mas masuri kayo ng maayos. Fact o fake, doktora, ang pagkakaroon or pag-undergo ng vocal reconstruction ay para doon sa may mga cancer na at hindi lamang ito for papaganda ng boses. Yes, it's actually voice reconstruction. We usually do it after a total laryngectomy. Okay, so for cancer For patients. cancer patients. Okay. Fact o fake, bago magdesisyon sa voice therapy o operasyon, mahalagang makita muna ng ENT o voice specialist ang vocal cords gamit po ang laryngoscopy o iba pang pagsusuri. Fact o fake? Fact, it's better to have masusing pagsusuri ng ENT specialist bago po tayo mag-undergo ng any operations. Ayan. Ito naman. Fact o fake, kapag may problema ka sa boses, lagi ka lang mag-antibiotics at steroids para masolusyonan. Fact o fake? Fake. Ayun nga po yung sinasabi namin kanina. As doctors, we wouldn't want you to have antimicrobial resistance. Ibig sabihin, ayaw namin hindi na kayo maapektuhan ng antibiotic na iniinom nyo. And that is the reason why we don't advocate you just drinking antibiotic.
Also steroids, kasi ang steroids po na sobra, pwedeng mag-cause ng diabetes at marami pang pwedeng maging komplikasyon. Ayun. So, ang dami namin ulit natutunan. Thank you so very much, Dr. Sham Quinto. Saan muli kayo pupuntahan para po sa inyong clinic? Sa mga clinics po, pwede po sa Quezon City. I have one in De Los Santos Medical Center, New Era General Hospital, Veterans Memorial Medical Center. In Makati, I have IMVC Manila. I also have one in San Miguel, Bulacan, Emmanuel Hospital. And if you want to add me in FB page, you could add Doc Shami Clinics. Ayan. Thank you so very much. At saka ang sipag mo, ang dami mong iniikutan, ha? Kaya pwede ho natin siya matunton kahit saan sa mga lugar na yan. And don't forget to like, share, and subscribe Happy and Healthy with Connie YouTube channel. Hanggang sa susunod, stay happy and healthy. Let's